paraiso mo ba ay paraiso pa din? Atin mo bang naalala sa ating kabataan ang mga panahong tumitingala tayo sa langit habang nangangarap? Mga panahong masaya pa natin itong kinukwento sa ating mga kasama. Minsan pa nga kaya natin iguhit o kaya isulat ang ating mga pangarap. Sabi nga nila, imagination mo ang limit. Madalas sa mga pangarap natin ay napakalayo sa ating kasalukuyang karanasan, sa ating kasalukuyang kalagayan. Minsan pa ay napaka-imposible nito para sa iba. Subalit para sa atin, tila napakalinaw ng lahat ng nais nating marating. Kasama sa ating mga imahinasyon ang makarating at makapunta sa paraiso. Napakaganda ng tanawin at ang ihip ng hangin ay bibigay ng payapang pakiramdam. Maraming magagandang bulaklak at halaman. Magagandang mga puno na nagbibigay ng lilim. Tila wala ng hirap at problema sa paraiso. Tila walang pag-aalala at wala nang maraming iisipin. Tanging galak at payapang mga oras at araw lang. Sa Biblia ay meron ding kwento tungkol sa paraiso. 3 beses lamang itong nabanggit sa Bagong Tipan. Ang isa ay mula sa Pahayag, ang isa ay sa Korinto, at ang isa na may galing sa Aklat ni Lucas. Ang paraiso para sa mga Hudyo ay kabaliktaran ng impyerno. Sa mga Hebreo naman, ang paraiso halos ay katumbas ng Garden of Eden o Gan Eden. Sa mga Persyano, ito ay nangangahulugan ng Garden of Park. Paraiso ang tawag sa hardin ng Oriental na palasyo. Nagsisimbolo ito ng karamihan, seguridad, ganda at kasiyahan. Ngunit sa mga nakapako sa krus, ano kaya ang ibig sabihin ng paraiso? Ayon sa kwento ng pagpapakapako ni Jesus sa krus, may 2 pang ipinakong kasama niya. Habang ang mga tao ay nanunood, nanlilibak at nanunuya, may mga binitiwang salita sa Jesus habang siya ay nakapako sa kabila ng sakit at hirap mula sa parusang ipinataw sa kanila. Sa Ebanghelyo ni Lucas, matatagpuan ang 3 sa 7 huling wika ni Jesus bago siya namatay sa krus. Ang una, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang pangalawa, sinasabi ko sa inyo, ngayon din sasama kita sa paraiso. At ang pangatlo, Ama, sa mga kamay mo, ipinagkakatubilin ko ang aking espiritu. Pinaniniwalaan sa Jesus ang nasa gitna ng magkabilang parehong salarin. Sa bawat nating nakikinig ng mga mensahe, gamit ang mga talatang nabanggit, marahil ay lagi natin naalala ang mga kwento ng pagsasakripisyo, ng pagluha at pasakit, at ang malungkot na espiritu ng pag-alala. Taon-taon ay nabibigyan nito ng magagandang interpretasyon at diin. Taon-taon din nagtatanong ang aking sarili, ang aking diwa, kung bakit paulit-ulit natin binabalikan ang kanyang mga sinabi at ang kanyang mga ginawa. Taon-taon din nabibigyan ng mga bagong pagtingin ang mga salita niya sa buhay natin, sa buhay ko, at sa buhay ng ating mga simbahan. Naiisip ko ang hirap at sakit ng dama nilang 3 habang sila ay nakabako sa krus na nagbibigay ng kahihiyan sa kanilang pagkatao at prinsipyo. Kaya naman hanggang ngayon ay nagugulat pa rin ako sa kanyang naging kasagutan. Ang di ko lubos na isip ay kung bakit sasabihin na Jesus sa mga katagang ngayon din sasama kita sa paraiso. Paano niya kaya iyon masasabi kung nakikita naman ng kanyang mga kasama na siya mismo ay nakapako man din? Ang lakas ng trip, sabi pa ng mga kabataan sa ngayon. Piloso pa ba dito si Jesus? O nangangako din siya ng imposibleng paraisong gaya ng mga pangarap natin noong tayo ay bata pa? O ang sinasabi niya ay pampalubag loob ng kapwa niyang wala na ding magawa sapagkat sa krus ay nakabayad. O di kaya ay sinasabi niya ay kalagayang malayo sa kanilang naranasan ng mga pagkakataong iyon. Sa mga tanong na ito ay napapatula-tuloy ako. Paraiso. Ikaw ba ay isang lugar na tila imposibleng marating? Ikaw ba ay pangarap na kay hirap abutin? Ikaw kaya isang kalagayan o kaya ay damdamin? Ano nga ba ang paraiso
na hinihintay natin. Sa mga taong nakabako sa mga panahong iyon, ano nga ba ang paraiso para sa kanila? At kay Jesus na nangako ng mga pangakong iyon, ano nga ba talaga ang ibig sabihin niya? Pareho naman silang nakapako. Parehong nasa kahihiyan. Parehong pinagtatawanan at pinahihirapan. Pareho din ba ang nais nilang kalagyan? Sa ating mga simbahan, ang pagtingin sa paraisong pinangako ni Jesus sa isa sa mga salarin ay langit. Doon ay wala ng hirap, wala ng pighati, wala ng luha, walang kamatayan, walang sakit at walang pasakit. Higit sa lahat, kasama natin doon ang Diyos at iyon ang pinakamasayang araw natin bilang mga Kristiyano. Para sa iba, makakamit lamang iyon sa kabilang buhay kung tayo ligtas na. Siguradong gusto rin nating sumama sa paraiso kasama sa Jesus, pero nakakatawang walang gustong mamatay. Kaya naman para sa iba, kapag tinanggap mo na si Jesus bilang personal tagapagligtas, ang langit o ang paraiso sa iyo ay nakamit mo na sa iyong puso at sa iyong isip. Kaya't mahinang iyong pananampalataya kung ikaw ay nahihirapan sa buhay at hindi payapa ang iyong isip o kaya'y nababagabag ka. Noon ay tila nakakahiya kung literal ang pagbabasa sa mga salita sa Biblia. Parang kailangan laging may mas malalim na pakahulugan. Tama naman iyon. Subalit kapag masyado nakabuhos ang ating mga mensahe at ang mga pagbubulay-bulay sa mga bagay na hindi natin nakikita at nakakalimutan natin ang mga tunay na pangyayari, tila naglalaban-laban ang laman ng aking sikmura. Palagi natin sinasabi na dapat spiritual at hindi material ang ating pagtingin at pangunawa. Ngunit kung naniniwala tayo na ang Diyos ay nagkatawang tao at si Jesus ay nakit sa pamuhay sa atin, naniniwala rin tayo ang mga pahirap niyang natamo ay naramdaman niya rin ng totoo. Naniniwala akong hindi siya namatay sapagkat siya ay pinatay dahil sa kanyang mga pinaglalaban. Marahil naunawaan ni Jesus ang paraisong pinapangarap natin. Naniniwala akong hindi siya namatay sapagkat siya ay pinatay dahil sa kanyang mga pinaglalaban. Marahil alam niya ang alam din natin. Ngunit ayaw nating makita. Marahil kung atin lang nakita na, natatakot tayong makialam at gumawa para sa isa't isa. Kung ating babalikan ang paraiso natin ng tayo'y bata pa, iyan pa rin ba ay paraiso hanggang ngayon? Ang paraiso natin noon at ngayon ay pareho nagpapahiwatig ng mabiyaya at papayapang buhay. Pareho din nagpapakita ng larawan ng masisiglang puno at mga halaman. Kung saan kailangan mga buhay at walang buhay, ng mga nilalang ay magkasamang bumubuo ng maginhawang kalagayan. Ngunit kung sa kasalukuyan ay nauubos at nasisira na ang kalikasan dahil sa pagmimina at mga kalakalang umaabuso sa ating mga likas na yaman, ang paraiso mo ba ay paraiso pa din? Kung ang mga tao ay nagkakasakit at namamatay dahil sa mali at di makatarungang mga kalakaran, ang paraiso mo ba ay paraiso pa din? Kung ang paraiso ay sa kabilang buhay, pamakakamtan, at tanging imahinasyon lamang ang pangahawakan, ang paraiso mo ba ay paraiso pa din? Kung sa ating mga simbahan at tahanan, ay bulag tayo sa mga tunay na kalagayan ng ating mga kapwa, ang paraiso mo ba ay paraiso pa din? Si Jesus hanggang sa kanyang kahuli-hulihang pagkakataon sa krus, ay kapwa pa rin ang nasa isip. Ang kanyang pagsisikap ay para sa mga taong nangangailangan. Hindi niya misyon ang magpunta sa lupa upang patayin lamang. Ang misyon niya ay may pakilala ang paghahari ng Diyos sa mga tao at maging unang halimbawa ng katuparan nito. Dahil sa misyon niyang salungat sa kalakaran at sistema ng mga taong nakikinabang sa mga mahihina, siya ay pinarusahan ng kamatayan sa krus. Ngunit hindi may kakailang hanggang sa huling hininga ay hindi niya isinuko ang alam niyang tama. Ang pangako niyang binitawan na ngayon di sasama kita sa paraiso ay nagpapakitang hindi lamang ng paraisong inaasal nila, kundi ng katotohanan kasama pa rin natin siya. Sabi nga sa isang witness sticker, "Power will leave you heartless,
Lust will leave you loveless. Money will leave you comfortless. Drugs will leave you senseless. But Jesus won't leave you regardless. Mapanghamon ang halimbawang iniwan ni Jesus. Mapanghamon ang kanyang mga salita. Ang kanyang spiritualidad, ayon sa ating pagkaunawa ng salita, ay napakabuhay at material. Tumutugon at nais magpatuloy sa pagtugon sa realidad ng buhay at ng komunidad. Nawa ako, ikaw, at ang ating mga simbahan ay mahamon. Nawa sa hamon na ating tatanggapin, tayo ay kumilos din. Kasama natin ang Diyos sa ating mga buhay. Ngunit tila may pagmamadali sa katagang sinabi ni Jesus habang siya'y nakabayubay. Ang ngayon di sasama kita sa paraiso ay nagpapakita na nalalaman at nararamdaman niya ang pangangailangan taglay ng mga taong sinisita. Kaya naman sa mga hamon sa ating paniniwala at mga paggawa, naway wag nating kalimutang pagbulay-bulayan ang mga tanong sa paraisong kay hirap makamtan. Ano nga ba ang paraiso sa mga taong walang makain at matirhan? Ano ang paraiso sa mga may sakit at nahihirapan? Ang paraiso ay ano? Sa mga namamatay ng walang hustisya at kakamping sa laban. Paraiso, nasaan ka kapag ang kapwa ay naapi at hindi ligtas sa kanyang sariling bayan? Ang paraiso mo ba ay paraiso pa din kung ang iyong kapwa ay umiiyak dahil sa paniniin? Anong paraiso ang mararanasan kung hindi natin alam ang dapat ipaglaban? Anong paraiso ang mararanasan kung hindi natin alam ang ipaglalatan? Paraiso pa ba kung tayo walang pakialam? Paraiso nga ba kung sila ay iwan? Ano nga, ang ngayon ay ngayon na. Pagkat kung hindi, ay kailan pa? Ang paraiso mo ba